overall nagastos ko, oh my god, presyo ng isang motor, yung presyo niya, my god. So, today's video guys ay papakita ko na sa inyo yung ginamit kong amplifier, tapos yung layout sa loob. Tapos kukwentahin natin yung nagastos ko lahat. Okay, so eto kasi guys ay na-inspire kasi ako dito sa itong si Concert Flex 12. So, kaya ako ginawa tong speaker na to dahil dito. Ang presyo nito ay 29,999 pesos. So, sa halagang 29,999 pesos, susubukan natin gumawa ng ganyan din. Susubukan natin kung kaya ba yung 29,999 pesos na i-DIY. Anong mas maganda, yung mas malakas at mas swabe. At gusto ko rin ipakita dito kung anong mas maganda, mag-DIY ba or bibili na lang. Okay, so etong DIY na to guys ay para sa mga medyo may kaya niyang gumawa. Hindi naman kailangan na mag build tayo ng circuit kasi lahat naman to binili ko na eh. Ang ginawa ko lang dito, bahay niya. So napakadali. Sa halagang 29,999 pesos, tingnan natin kung kukulangin, sobra ba, or lumampas tayo. So itong speaker pole na to guys ay halagang nasa 1,700. 1,761 kasama na yung kanyang plunger, yung butas na pagsusuksukan. Bali, dalawa. Siguro kasi nga, baka dalawang speaker yung paglalagyan, dalawang plunger lang dapat, apat sana. Okay. Tapos speaker, itong speaker kasi guys hindi natin idadagdag kasi nga buraot lang to kay Dan. Shoutout nga pala kay Dan Leal. Nakakatakot kasi baka mamaya tumikwas, patusok. Sa bagay guys, safety ito sa mga bata kasi makunat. Kahit nga ihiyan ng aso to, hindi masisira kasi yan oh. Makunat. Yun lang kasi baka matusok. So ito guys yung speaker. JBL, ewan kung talagang JBL to. JBL 1200 watts series. Amoy luto. Yun, amoy luto. JBL 275 watts RMS, 1200 watts peak 4 ohms. Kaya pala halos nangangamoy siya. Double magnet naman siya. Pang-car audio lang talaga. Tapos yung tumutunog na parang lumalagitik, eto guys oh. Pumapaltik sa sa kanyang cone. Nangangamoy. So, eto na lang ang papalitan dito kung sakasakaling bibigay siya kasi mababa yung wattage. Kaya pala nangangamoy. Marami naman sa siguro next time na lang na i-update. Magpapalit ako ng mas malakas. Mahina to. So, doon tayo sa amplifier. Nakalock pala. So, ayan guys yung ginamit kong amplifier. Stop natin.
So, Class D amplifier guys, ang ginamit ko dito, 1,500 watts. So, yung speaker niya ay talagang hirap na hirap. Mangangamoy talaga. So, yun na lang i-upgrade ko speaker. May kasama siyang cord. So, dito yan. So, ito, hindi pa kakasya dito sa iba. Sa kanyang output sa speaker. Pwedeng dalawang speaker pala dito. Tapos, meron siyang link out para sa AC. Para sa ating, supposed to be sa array sana. Okay. So, ito guys ay XLR. Kasama sa binili ko. Yung XLR na lalagay dito. Yun. Tapos, meron siyang link out. So, ito ay wala siyang tunog na high or mid. Meron siyang dalawang knob para sa kanyang level, sa kanyang sa kanyang bass. Tapos mga indicator dito. Power signal, clip, tapos power. Or protect pala. Okay? Meron siyang blower. Yan, ito yung kanyang switch. Yan. Tingnan natin kung may kuryente na. Okay. Meron na. Bali makakapag sound check tayo maya. Buksan natin muna. Labas ko muna. Much later. Ayan o. Unti-unti nang lumalabas. So yung mga subwoofer kasi natin na passive, pwede natin lagyan ng ganito. Solong-solo. Yan guys oh. Nandito yung kanyang output. So dito, meron pa siyang isa dito para sa link sa ibang speaker. Yan. NTBD Pro. Yung kanyang brand. So, bahala na kayo maghanap sa online. Meron lang yan guys. Okay. So, ito, nakasealed pa siya dito. Yan. So, hindi ko na siya bubuksan kasi ma-void yung kanyang warranty. Meron isang kwarto dito. Naka-sealed. Ayan. Lahat ng butas naka-sealed. Yes. So ngayon ay magsa-sound check tayo. Okay? Halos magkasing bigat lang sila nung array tapos eto. Kasi solid din naman yung mga speaker ng array. Saksak natin dito. Tapos sa AC. Then eto naman sa likod. At nakaharap dito. So eto dito. May color code siya.
Tapos may lock. Meron siyang lock dito. Yun, nag-lock na siya. So hindi siya mahuhulog, hindi mahugot. Si NTBD dito, wala siyang lock. Yun ang downside. Ayan o. Pero maigpit naman siya guys, hindi basta-basta. Ayan. Kahit hilahin lang po siya, hindi matatanggal. Yung kumbaga intentionally, talagang matatanggal. Okay. Unstable gravity alert. Much later. So, kwentahin natin lahat-lahat yung nagastos natin dito. Yung speaker guys ay buraot ko lang kay Dan, libre. Pero kung masisira, papalitan natin, another gastos na naman. Yung plywood, 1,800. Kaunti lang yung natira, pamalo lang sa aso. Tapos yung gulong ay nasa 300 pesos. Plunger at yung pole ay nasa 1,761. Versatex na yung pang textured, pagkaiba yung ginamit ko sa taas. Maraming natira na pwedeng panghalo sa brake mat, 825. Paint, enamel nasa 300 yung pang ibabaw. XLR yung ginagamit ko ngayon, 20 meter nasa 772. Yung amplifier, ito yung pinakamasaklap dito, 11,000. Overall nagastos ko sa subwoofer lang ay 17,174. Oh my god. So kung i-compute natin silang dalawa, up and down, 17,174 plus 13,919. Lumampas tayo sa estimated na dapat 29,999 lang sana, pero maabot ng 31,000 pesos. Gawin mong stereo times 2, 60,000 plus yung speaker pa kasi hindi pa natin binili, plus 5,000, 10,000 kamo na lang dalawa. My god. Presyo ng isang motor, yung presyo niya, my god. Pag stereo. So ito ang tanong, Juan Dilasag, gagawin mo pa ba yung pangalawa, yung stereo niya? Hindi na guys, masakit sa bulsa. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood sa video na to. At next time siguro i-update ko sa inyo kung ano yung mga papalitan ko pa dito, kung ano masisira, madali ba masira yung amplifier, madali masunog. Okay. Paano? Hanggang doon na lang. Sa tunog, lakas, mas malakas siya kaysa sa yung pinaggayahan natin. Kasi ito talagang pili.
Ayan. Nagawa natin yung gusto natin. Kasi yung gawa na siya, gagamitin mo na lang. So kung ano yung nandun, yun na lang. So sa atin ay flexible. Ang linis.